Napili si Luis Antonio Cardinal Tagle bilang isa sa mga mamamahala sa Papal Conclave o pagpili ng bagong Santo Papa. Napagdesisyonan ng mga kardinal na simulan na ang botohan sa Mayo 7. Live mula sa Vatican, nasa frontline ng balitang iyan si Jovi Francisco. Jovi, nabanggit ba ang specific na magiging role ni Cardinal Tagle? So yun specifically, maging role ni Cardinal Tagle ay tungkol dun sa pondo at gagastusin habang sila ay nagsasagawa ng conclave. So yun ang magiging kanyang role sa pag-assist nga tungkol sa mga bagay na yan sa Camerlengo. At sa ngayon, marami pang mga posibilidad na ma-assign ng ilang kardinal sa ibang mga gampanin, Julius, dahil ngayon ay ongoing pa rin yung kanila pong kongregasyon dito sa Pope Paul VI Hall at tuloy-tuloy yung pre-conclave meeting na iyan. Bibilang lang ng 2 araw matapos ang pagluluksaon 9 days of mourning para kay Pope Francis, sisimulan na ang conclave o botohan ng susunod na Santo Papa. Eksklusibo nating nakuna ng pagtatapos ng 3 oras na pulong ng mga kardinal. May 7, 2025 ang napili nilang petsa para simulan ng conclave. Ayon sa Vatican sources, organizational and housekeeping matters ang naging paksa sa pulong. Ilang cardinals ang nabigyan ng assignment sa conclave. Isa na riyan ang Pinoy na si Luis Antonio Cardinal Tagle na magiging isa sa 3 assistants ng Camerlengo. Napag-usapan daw ang ilang issue sa simbahan, pero kasama rin sa mga naging direktiba ay ang pagsara muna sa Sistine Chapel at paghahanda sa chimney na gagamitin sa pagpapalabas ng puting usok bilang hudyat na may napili ng bagong Santo Papa. Mayroong 252 cardinals ang simbahang Katolika, pero 135 lamang sa kanila ang pwedeng bumoto alinsunod sa age requirement. 80% sa mga kardinal ay appointed ni Pope Francis. Sa conclave sa May 7, dadalo ang mga kardinal sa isang misa, ang Mass Pro Eligendo. Tapos ay papasok na sila sa Sistine Chapel. Manunumpa ang mga kardinal para ipakita ang commitment nila sa proseso. May vow of secrecy rin sila. Pagkatapos ay confined o hindi sila makakalabas sa Basilica. 4 na rounds ng boto ang gagawin nila araw-araw hanggang may kandidato na makakakuha ng 2/3 votes. Narito tayo ngayon sa St. Peter's Square kung saan starting May 7 ay mag-aantabay ang mga Katoliko at ang media syempre kung magkakaroon na nga tayo ng bagong Santo Papa. At ang magiging lugar kung saan tayo tututok ng atensyon ay dyan sa chimney na iyan kung saan lalabas ang itim na usok kung wala pa tayong bagong Santo Papa at puti naman kung meron ng halal ang College of Cardinal o yung mga boboto ng mga kardinal para sa bagong Santo Papa. At kapag meron na silang napili, doon naman una dito sa balkon sa tapat po ng St. Peter's Basilica, unang magpapakita at ipapakilala ang bagong Santo Papa. Ang ilang Katoliko umaasang hindi nalalayo kay Yumaong Pope Francis ang susunod na Santo Papa. So I'm hoping na ang next leader din ng ating simbahan, para kagaya din po ni Pope Francis, lalo na po kasi na talagang Pope Francis brought the church to the modern world, no? Kasi talagang inclusive. Gusto natin ng isang malakas na moral compass na nag-encapsulate talaga, sinasabuhay yung kung ano talaga yung mga turo ng simbahan. We need to pray for the cardinals. Siyempre, ito yung crucial moments na they will select the new pontiff. Pero wala tayong expectation kung sino ang magiging new Holy Father. Because hayaan natin ang Holy Spirit na pumili through the cardinals. Julius, hindi masyadong aninag dahil medyo malayo ng konti, pero lumalabas na o tapos na yung pre-conclave meeting sa araw na ito ng mga kardinal at silang ay isa-isa nang lalabas dito sa likod ko dito sa gate kung saan ginanap itong kanilang kongregasyon. Pero bago pa sila lumabas ay nagpadala na ng kalatas o ng press release ang College of Cardinals para sa media at ang kanilang napag-usapan ngayon ay tungkol do sa ilalabas sa pagpapasalamat do sa mga non-Catholic na religion o mga paniniwala na nakiisa doon sa sa funeral rites para kay Pope Francis at nagpapasalamat din sila o magpapadala din sila ng pasasalamat doon sa mga heads of states at sa mga VIPs at mga politician na pumunta dito
noong weekend. Julius. Maraming salamat, Jovi Francisco, live mula sa Vatican. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.